Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Salamat sa magandang awitin para sa ating Panginoon. Buksan natin ang ating Biblia, mga kapatid, sa Luke chapter 15, 11 to 24. Sabi ko, Father's Day, ano kaya ang magandang mai-share ng Word of God patungkol sa Ama? At ako'y napunta dito sa Luke 15, verse 11 to 24. Sabi ng salita ng Panginoon, sinabi ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kaniyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng bungang kahoy na pakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi sa kanyang sarili, labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kaniyang, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, yakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat tawagin na anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at sandalyas. Katayin ninyo o patayin ninyo ang pinakamatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan at sila nga'y nagdiwang. Hallelujah! Purihin ng Diyos ang kaniyang salita. Pamagat natin ngayon, pamagatan natin, Your Father wants you back. Gusto ng iyong ama na ikaw ay umuwi sa kaniya. Dito mga kapatid sa ating binasa, alam natin ito. Matagal na natin itong binabasa, pinag-aaralan, pinagbubulay-bulayan, at nakita natin dito ang isang larawan ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Ang pagmamahal niya, ang pagmamahal ng isang ama sa kaniyang anak na hindi masukat. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao sa kabila ng sobrang kasamaan. Alam niyo, sinasabi, Pastor, hindi ako yan. Hindi ako yung prodigal son. Siguro itong katabi ko. Siguro yung iba kong kapatid. Pero ang totoo, mga kapatid, ang pinoportray ng prodigal son ay ang buhay ng bawat isa sa atin.
Babae man tayo o lalaki. Pareho tayong naligaw. Pare-pareho tayong nawala sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng tupang naliligaw. Nagkakanya-kanya tayo ng lakad. Lahat tayo ay naligaw, lahat tayo ay nawala. Kaya nga mga kapatid, napakatindi ng pag-ibig at pagmamahal ng Ama. Hindi natin alam kung ano ang nagtulak sa bunsong anak na ito para maisip niya ang ganitong mga bagay. Pero ang nakikita natin dito at nasisigurado natin, kaya niya ito sinabi at ginawa sa kanyang ama dahil ayaw niya na sa poder ng kanyang ama. Nagde-demand siya ng independence sa kanyang ama. Ayaw niya nang magpailalim sa kapangyarihan, sa pagmamahal ng kanyang ama. Gusto niya nang magsarili ng lakad. At sabi niya, ibigay mo na sa akin ang aking mamanahin. Napakasaklap mga kapatid, kung ikaw ang ama, buhay ka pa nga. Pero gusto na ng yung anak na mamatay ka na. Parang sinasabi niya, bakit ang tagal mo pa bang mamatay? Mamatay ka na para yung mana ko makuha ko na. Siguro kung tayo ang ama, tayo ay magdadamdam, tayo ay magagalit, tayo ay magwa-wild. Alam niyo ba nung panahon na ito mga kapatid, sa Deuteronomy, kung ikaw ay nakagawa ng isang lapastangan na bagay, kalapastanganan sa iyong mga magulang, pwede ka nang ipapatay. Pwede ka nang batuhin, ganun katindi. Pwede kang mamatay dahil sa iyong salita. Kung inaalimura mo ang iyong mga magulang, kung pinagsasalitaan mo ng masakit, ang kabayaran nun ay kamatayan. Pero nakita natin ang ama ay kakaiba ang kanyang pag-iisip. Hindi niya pinarusahan ang kanyang anak. Kung hindi, bagamat masakit sa kanyang kalooban na marinig ang mga bagay na yon, kanyang pinakawalan ang kanyang anak. Gusto niyang magsulo, gusto niyang humiwalay, gusto niyang mawalay sa kamay ng kanyang ama. Parang ang buhay natin mga kapatid, kaya nga sabi ng Word of God, tayong lakat ay may kalayaan sa Panginoon. Malaya tayong gawin ang mga bagay na gusto natin. Hindi tayo pinipigilan ni Lord. Tayo ang magdidesisyon. Pero alalahanin natin sa bawat desisyon na ating gagawin ay laging merong kabayaran. Laging merong kapalit. Meron tayong free will, yan ang pagka-unique ng tao. Hindi tayo robot, hindi tayo computer na prinogram lang ng Diyos. Kung hindi, meron tayong isip, meron tayong sariling gustong gawin. At kadalasan sa buhay ng tao, siya ay umaalis sa kamay ng Panginoon. Kaya nga, verse 12, sinabi sa kanya ng bunso, Ama. Yung kanyang ama ang source ng lahat ng meron siya. Pagkain, kasuotan, mga kayamanan, na-enjoy niya ang lahat ng mga yon dahil sa source, sa kanyang ama. Amen? Sino ang kanyang source? Sino ang pinagmumulan? Ang kanyang ama. Sabi niya sa kanyang source, sa kanyang ama, ibigay mo na sa akin ang mamanahin ko. Anong sagot ng kanyang ama at mababasa natin dito? Hinati ng kanyang ama ang ari-arian, ibinigay sa kanya ang gusto niyang mangyari. Nung ating kabataan, marahil tayo din ay ganon. Bakit ba ako nasa poder ng aking magulang? Minsan gusto nating gumawa ng mga bagay, bakit ba ako pinagbabawalan ng aking ama, ng aking ina? Nakalimutan natin ng ating kabataan na kaya tayo pinagbabawalan sa mga bagay na yon dahil ayaw ng ating mga magulang na tayo ay magdusa. Na tayo ay maghirap, na tayo ay mapariwara. Kaya kadalasan ng kabataan, sabik na akong mag-18 para hindi na ako makontrol ng aking ina, ng aking ama, ng aking tahanan. Sabik na akong kumawala.
At sasagot din ng ama, kami rin anak. Sabik na makawala ka. Pero dahil wala ka pa sa edad, kailangan ka naming i-guide. I believe itong bunsong anak na ito, underage pa ito eh. Kasi kailangan niyang magpaalam sa kanyang ama. Ngunit ang pag-ibig ng ama ay kanyang ibinigay ang kalayaan na gusto ng kanyang anak. Siyempre nga naman kung yung anak mo ay ayaw na makisama sa'yo, wala nang magandang toxic relationship na ang mangyayari, hindi na nakakabuti at magkukos na ito ng rebellion sa kanya. So sabi ng ama, sige, ibibigay ko ang gusto mo kahit masakit sa aking kalooban. Pero dumating na sa buhay ng bunso na siya ay nagsawa na sa kanlungan ng kaniyang ama. Nagsawa na siya doon sa source at gusto niyang kunin ang lahat ng para sa kanya upang siya ay mabuhay na ng mag-isa. Sabi niya, kukunin ko na ang lahat ng aking ari-arian. Hindi na kita kailangan. Sabi niya sa kanyang ama. Kung iisipin natin, napaka-estupidong anak. Ano bang meaning ng stupid, mga kapatid? Having or showing a great lack of intelligence or common sense. Bakit niya yun nagawa? Akala niya yung kanyang makukuhang salapi ay sasapat sa kanyang buhay. Nagkasya siya sa kakaunting halaga at tinalikuran niya ang kanyang ama ng source ng lahat sa kanyang buhay. Para kang humingi ng isang pitsil na tubig. Tapos umalis ka na sa kalagitnaan ng disyerto at iniwan mo yung balon. Balon ng tubig na hindi nauubos. Ipinagpalit mo sa isang pitsil na tubig para lamang pagbigyan ang nais mong mangyari sa iyong buhay. Kaya nakita natin, ipinagbili niya ang kanyang ali-arian. Sabi ng Word of God, nagliwaliw siya. Nagsugal siya, lahat nagpakasasa siya sa mundong ito. Iniwan niya ang kanyang ama, iniwan niya ang kanyang source. At siya ay nagpakasasa sa kanyang buhay. Kaya sabi nung verse 15, makalipas ang ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa bisyo ang lakat niyang kayamanan. Sinayang niya yung binigay na resources sa kanya ng kanyang ama. Sinaktan niya ang damdamin ng kanyang ama. Sinaktan niya ang puso ng kanyang ama upang kunin ang kanyang mana bagamat buhay pa ang kanyang ama para lamang gumawa ng mga makasalanang bagay. Akala ng batang ito, akala ng taong ito na siya ay magiging secured kapag nakuha niya ang kanyang parte sa mana. Akala niya magiging sapat na iyon sa kanyang buhay. Hindi na mauubos yun. Ang hindi niya na mamalaman, ang pinakamahalaga, mga kapatid, hindi ang mana na kanyang makukuha, kung hindi yung presensya ng kanyang ama. Minsan napapagpalit natin yung presence doon sa maliit na bagay na ating kinakamkam sa ating sarili. Nakita niyo, mga kapatid, na napakahalaga ng presence ng source. Pag nandoon ka sa tabi ng source, hindi ka matutuyo. Hindi ka mauubusan. Hindi ka magkukulang, ngunit ipinagpalit niya iyon upang sundin ang tawag ng kanyang sarili, ang tawag ng kanyang kagustuhan. At ipinagpalit niya ang pinaka-importanting bagay sa kanyang buhay. Kaya masasabi natin, napaka-foolish, napaka-kamangmangan ang pagpili niyang iyon. Pero marami sa atin, mga kapatid, ay ganun pumili sa ating buhay. Kaya nga, mga kapatid, nung naubos na ang lahat ng kanyang kayamanan, sabi sa verse 14, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang manghirap. Wala na. Naubos na ang lahat ng ibinigay sa kanya. At wala na siyang mapagkukunan. Nandoon na siya sa gitna ng disyerto, sa nayo na malayo sa kanyang ama. Na wala nang tutulong sa kanya.
Hindi naman kaparehas ng panahon natin ngayon, pwedeng i-rescue ng tatay. Ama, wala na akong pera dito, padalhan mo ako sa Palawan. Kahit GCash na lang. The moment na wala siya sa presence ng kanyang ama nung panahon nila, wala siyang pagkakataon na mag-survive sa taggutom na iyon. Kaya nga mga kapatid, napakatindi ng kanyang pinagdaanan. Tayo din naman noon, sabihin natin, Lord, bigyan mo ako ng work. Panginoon, paasensuhin mo ako sa business ko. Lord, sa trabaho ko, i-promote mo ako. Tapos pag nangyari na, nakuha na natin yung mana, iniiwan natin si Lord. Nasaan na ba yun si brother? Hindi na nakita sa church. Hindi na umaatin sa mga gawain. Nasaan na ba yun si sister? Wala na. Bakit busy na sa trabaho? Diba? Parang kinuha mo na yung yaman mo. Tapos kinalimutan mo yung nagbigay sa'yo. Kinalimutan mo yung source ng pagpapala ng Diyos. Dito sa ating kwento, ang source niya ay ang kanyang ama. Kaya nga mga kapatid, sa hirap na kanyang dinanas, sabi sa verse 15 na masukan siya. In short, siya ay nagpaalipin sa mga taga-roon. Nagpaalipin siya sa sistema ng lugar na iyon. Dahil nawalay siya sa presence ng kanyang ama, naging alipin siya. Imagine niyo ang nangyari sa kanyang buhay. Siya ay isang anak, tagapagmana. Hindi siya magkukulang, hindi siya magugutom. Dahil pinoprovide ng kanyang ama ang lahat ng kanyang pangangailanganin. Pero sa oras na ito, iniwan niya ang kanyang ama, inubos niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Wala na siyang mapuntahan. Kaya anong nangyari sa tao? Naging alipin. Namasukan siya. Dahil hindi comfort, mga kapatid, ang salapi. Hindi iyon security. Kung hindi, ang pinaka-comfort at ang security natin kung nasa presence tayo ng ating source. Amen? Kung nasa presence ka ng iyong ama, alam mong hindi ka niya pababayaan. Pero sa kwentong ito, wala siya doon. Hindi comfort ang salapi. Hindi comfort ang trabaho. Hindi comfort ang business. Hindi security ang mga bagay na yon. Kung hindi ang security natin, mga kapatid, kung nandoon tayo sa pinaka-source ng lahat ng ating pangangailangan. Naalala niyo yung bata, na takot siya, hindi siya makatulog, lagi siyang binabangungot. Lagi siyang nagigising, hindi siya makatulog, lagi siya sumisigaw, Dad! Dad! At pupunta ang kanyang ama sa kanyang kwarto. At magkakaroon na siya ng comfort. Sa tuwing pinabangungot siya at madilat niya konti ang kanyang ama, na nandoon lang sa kanyang tabi, nagbabantay sa kanya, matutulog na siya uli ng mahimbing. Pero pag matutulog siya at pagdilat niya, wala doon ang kanyang ama, nag-aalala siya, natatakot siya sa dilim. Ganon din po sa ating buhay, mga kapatid. Hindi mahalaga kung ano ang ating ginagawa. Ang importante, nakikita natin ang presence ni Lord. Malapit ang presence ni Lord sa buhay natin upang hindi tayo matakot saan man tayo naroon sa ating buhay. Kaya nga sabi ng batang ito, wala nang ibang paraan. Ano nga niyang gagawin? Na masukan siya. Nagpaalipin siya sa taga-roon. Nagpaalipin siya sa sistema, sa mga nakaugalian, sa mga bagay na naroon. Wala na siyang ibang choice kung hindi yakapin ang mga bagay na hindi niya naman ginagawa. Wala siyang experience, wala siyang karanasan. Pero dahil wala na siyang mapuntahan, ito na lang ang tanging paraan na sa isip niya makakasalba sa kanya. Papasukin niya ang mga bagay na masama. Ano ang nangyari sa kanya, mga kapatid? Nagtrabaho siya sa isang babuyan. Alam niyo, pag ikaw ay Jew, pag ikaw ay Hudyo, ang baboy ay kinasusuklaman nila. Pinakamaduming hayop, bawal mo ngang hawakan. Pag makita nila yan, nandidiri sila. Kita niyo yung mga bagay na nakakasuka, nakakadiri, dahil wala na siya sa presence ng kanyang ama, yun ang ginagawa niyang trabaho. Yung mga bagay na kinasusuklaman nila doon, pinapakain niya, inaalagaan niya. At pag nandoon ka sa lugar na yon, nandoon ka rin sa mismong putika na yon. Hindi naman pwede siguro magpakain ka ng mga baboy tapos
anong diring-diri ka, di ba? Sino sa inyo sa probinsya yung nakatry mag-alaga ng baboy? Pag inalagaan mo yan, talagang nandun ka sa putikan. Amen? Papakainin mo yan, talagang aalagaan mo yan. Kung ano yung ginagawa nila, kung nadudumihan sila, ganun ka din, nadudumihan ka din. Sabi ng batang ito, napakatindi ng dinadanas ko. Wala pa sigurong maayos na sweldo. Dahil taggutom nga noong mga panahon na yun. Kaya nga sa kanyang gutom, sabi sa verse 16, sa tindi ng kanyang gutom, halos kainin niya na. Halos lunukin niya na ang napakadaming pagkain ng baboy. Kaya kung wala ka na sa presence ng Ama, kahit gaano ka nakakadiri, gaano kadumi ang sistema, kaya mo nang lunukin, mag-survive ka lang. Kaya mo nang kainin para mabuhay ka lang. Dahil walang nagbibigay sa kanya ng pagkain. Yung mga inaalagaan niya, yun ang pinapakain niya. Parang natutukso na siya, nakainin na lang din dahil walang-wala na talagang mapuntahan. Samantalang doon sa poder ng kanyang Ama, ay hindi siya nagkulang. Nahiwalay siya sa presensya ng kanyang Ama. Wala na siyang source, wala na siyang pagkukunan. Kaya nga yung mga taong wala na sa presence ng Lord, desperado na. Kung ano na lang ang ibigay sa kanya, kakainin. Kung ano lang ang isusubo, lulunukin. Kung ano na lang yung mga bagay na hindi dapat niya gagawin na lang upang siya ay mag-survive. Upang siya ay mabuhay. Kapit na lang sa patalim. Makisama na lang sa karumihan ng mundo. Sa mga kababuyang ginagawa. Sa mga maruruming pamumuhay. Dahil wala na siya sa kamay ng kanyang Ama. Pero alam nyo mga kapatid, sa kabila nun, mayroong positive pa rin na nangyari. Dahil sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng paghihirap, ang batang ito ay natuto. Kaya pala siya pinayagan ng kanyang Ama. Dahil alam ng kanyang Ama na darating ang panahon, marirealize ng batang ito na hindi niyang kayang mabuhay kung wala ang kanyang Ama. Kung wala ang source sa kanyang buhay. Sometimes sa ating buhay, sasabihin natin, Lord, ayoko na. Pagod na akong sumunod sa iyo. Pagod na akong mag-serve sa'yo. Pagod na akong mag-ministry. Ayoko na lahat gumawa. Ayoko na maglingkod. Gusto ko nang mabuhay sa sarili ko. Parang itong bunsong anak. Na gusto nating gawin ang mga bagay na nagpapasaya sa atin. Mga bagay na nagpapaligaya sa atin, ngunit hindi natin nalalaman na ito ay magkukos ng kapahamakan sa ating buhay. At yung bunsong anak, nandoon na nga siya. Minsan kailangan nating masadlak sa putikan, sa babuyan, para lamang ma-realize natin at matutunan natin na ang mga bagay at desisyon na ginagawa natin sa ating buhay ay hindi dapat natin binabawalang bahala. Kaya nga, nung sa kanyang paghihirap, verse 17, napaisip siya. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi niya sa kanyang sarili. Kita natin, kausap niya ang kanyang sarili. Kanina, yung kausap niya yung mga baboy. Yung mga nalugmok din sa putikan. Tatandaan natin mga kapatid, hindi tayo kailanman matutulungan ng kapareho nating nalugmok din sa putikan. Hindi tayo dapat hihingi ng tulong sa mga taong nandoon din sa kahirapan, nandoon din sa kasalanan, nandoon din sa kahirapan, dahil wala silang itutulong sa atin. Bakit? Parehas lang tayo ng sitwasyon. Sabihin ng mga baboy sa kanya, pinapakain lang kami kung ano-ano rito. Mga tira-tira, mga kaning baboy, mga kung ano-ano lang. Ha? Yun ang kanyang mga kausap at na-realize niya, walang maitutulong to. At naisip niya, walang ibang tutulong sa akin kung hindi ang aking sarili. Kaya kinausap niya yung sarili niya.
Napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinabi sa sarili, labis-labis ang pagkain ng alila ng aking ama, samantalang ako namamatay dito sa gutom. Naalala niya, nag-flashback sa kanya. Nung siya ay nandoon pa sa kamay ng kanyang ama, nakikita niya yung kanilang mga alila, yung kanilang mga alipin, hindi nagkulang sa pagkain. Busog palagi. Mas masasarap pa nga ang kinakain, pero siya na anak, siya na minahal, siya na tagapagmana. Anong kinakain niya ngayon? Pagkain ng baboy, marumi. At nandoon siya sa kalunos-lunos na bahagi ng kaniyang buhay. Sometimes hahayaan tayo ng Diyos na malugmok sa kahirapan at sa putikan sa buhay na ito para ma-realize lang natin kung gaano tayo ka-bless nung nandoon lang tayo sa kamay ng Diyos. Minsan hindi natin na-appreciate yung pagpapala ng Panginoon, pero the moment na mawala ang blessing ng Panginoon, yung provision ng Panginoon, maaalala mo dati hindi ako pinapabayaan. Dati lahat ng pangangailangan ko na po-provide. Pero ngayon, dahil wala na ako sa presence ng aking Ama, ako ay nasa sarili ko na lang. Kaya nga mga kapatid, napagtanto niya na kailangan kong bumalik sa aking Ama. Napagtanto niya na hindi niya kaya mabuhay kung wala ang kanyang Ama. Hindi niya kayang mag-survive. Hindi niya kayang magtagumpay kung wala ang kanyang Ama. Kaya nga mga kapatid, anong sabi niya sa verse 18? Babalik ako sa aking Ama. Your Father wants you back. Sabi niya, babalik ako sa aking Ama. Babalik ako doon sa aking source. Doon sa aking Ama na pinanggagalingan ng lahat ng aking pangangailangan. At nagpa-practice na siya. Kasi hindi niya alam eh. Tayo alam natin yung kwento kaya hindi tayo natitrill. Pero siya nung panahon na yun, hindi niya alam kung tatanggapin siya. Kung ipapabato siya. Kung ipapapatay siya. Kung itatakwil siya. Siguro kung ordinaryong ama lang ito, na walang matsidhing pagmamahal sa kanyang anak, siguro itatakwil natin, sabihin natin, Merisi, buti nga sa iyo. Yan ang pinili mo. Buti nga sa iyo, ako'y sinaktan mo, ako'y ipinagpalit mo, buhay pa ako pero kinuha mo na yung kayamanan. Bakit gusto mo na akong patayin halos? Pero hindi mga kapatid. Kaya sabi niya, nag-practice siya. Sabi niya, babalik ako sa aking Ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Nakita natin yung pagsisisi niya. Kinakausap niya yung kanyang sarili, pinapractice niya na. So nagkaroon na siya ng realization sa kanyang buhay. Na-realize niya kung gaano katindi, gaano kalupit ang buhay kung wala siya sa kamay ng kanyang Ama. Hindi niya matiis ang init sa disyerto. Ang pagkakataon na wala ka ng makain, ang pagkakataon na wala ka ng matirahan, titira ka na lang sa bahay ng baboy, yung wala ka ng mapuntahan, walang tutulong sa iyo dahil yan ang katotohanan. Siguro nung napakarami niyang pera, ang dami niyang kaibigan, ang dami niyang linilibre, ang dami niyang kasama, pero nung siya na ang nangangailangan, iniwan siya ng lahat. Parang kasalanan sa buhay ng tao. Sasabihin sa'yo ng kasalanan, sige, gawin mo yan, masarap yan, sige, masaya yan. Pero the moment na nagawa mo nga yan, at nagkasala ka sa Panginoon, iiwang kang bigla, at wala ka nang mapuntahan. Yan ang kaaway eh. Iudyokin ka, sige, gawin mo yan, sige, anuin mo yan, gawin mo yan, magpakasasa ka sa ganyan. Pag nagawa mo, naiiwang ka sa ere. Walang-wala ka nang mapuntahan. Kaya magkaroon siya ng realization. Verse 19, kaya nga hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Pagdating sa kanyang ama, sabi niya, sasabihin ko,
Wag mo lang akong patayin, Ama. Wag mo na akong ibilang bilang anak. Alisin mo na lahat ng aking mga katungkulan bilang anak. I-level mo na lang ako sa mga alipin. Gusto ko lang mag-survive. Gusto ko lang makakain. Kahit magsiserve na ako sa iyo buong buhay ko. Ang mga alipin, mga kapatid, nagtatrabaho sila para meron silang makain. Amen? Nagtatrabaho sila para may pangsustento sa kanilang pamilya, siguro, o sa kanilang personal na pangangailangan. Pero ang anak, hindi yan nagtatrabaho para sweldohan ng ama. Dahil lahat ng meron ang ama ay ganun din ang na-enjoy ng anak. Pero sabi ng anak dito, Ama, wag na. Ituring mo na lang akong alipin. Ituring mo na lang akong iyong alila. At wag na bilang iyong anak. Minsan akala natin sa ating buhay, pag meron tayong problema, pag meron tayong pagsubok, naiisip natin, kailangan kong pagtrabahuan ito sa Diyos. Kailangan kong pumasok sa ministry, mag-serve sa Kanya, magsakripisyo sa Kanya para tugunin ni Lord ang pangangailangan ko. Pero nakalimutan natin, ang kailangan lang natin gawin ay umuwi tayo sa ating Ama. Hindi tayo pagdudusahin, hindi tayo papahirapan. Ang kailangan lang natin ay bumalik tayo sa presensya ng ating source. Sa presensya ng Panginoon sa ating buhay. Sabi sa verse 20, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Nag-practice na siya ng kanyang sasabihin, nangangatog, natatakot. Hindi niya alam kung siya ay tatanggapin. Hindi niya alam kung siya ay papatawarin, kung siya ay paparusahan. Kung siya'y itataboy, itatakwil ng kanyang ama dahil sa kanyang ginawang unang pagtakwil sa kanyang ama. Pero anong nangyari sa verse 20, mga kapatid, nung pauwi siya? Malayo pa lang siya, natanaw na siya ng kanyang ama. Hinahantay siya ng kanyang amang bumalik sa kanya. Hinahantay siya ng kanyang mahal na ama upang siya ay magbalik. Araw-araw pa lang naghahantay ang kanyang ama kung hanggang kailan siya babalik. Kaya nga mga kapatid, sa matinding awa, sabi ng verse, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Nakita natin yung sobrang pagmamahal ng kanyang ama. Kahit siguro pagdating niya doon, amoy baboy pa siya. Amoy putikan pa siya. Wala nang bihis-bihis, wala nang suot na damit, sira-sira na, wala nang suot na tsinelas o sandals. Pero hindi yun alintana ng kanyang ama. Siya ay hinakap, siya ay tinanggap, siya ay hinagkan, at ipinaramdam ng kanyang ama ang pagmamahal sa kanyang buhay. Unexpected para sa kanya. Ang sa kanya na lang ay gawing siyang alipin. Remember mga kapatid, niyakap siya ng kanyang ama. Alalahanin natin na nagbigay siya ng kahihiyan sa kanyang ama. Dinishonor niya ang kanyang ama. At balitang-balita yon doon sa kanilang lugar. At ang unang-unang ginawa ng kanyang ama nung magkita sila, tinakpan, hinakap, tinakpan yung kanyang kahihiyan. May mga taong nakatingin na nag-aabang lang, nasabi ko na, iko-condemn ka, yan ang napabagay sa'yo, yan ang mapapala mo, yan ang bagay sa'yo, yan ang dapat mong danasin, pagdusahan. Pero anong ginawa ng kanyang ama? Prinotektahan na agad siya doon sa mga tao na yun. Niyakap siya, hinagkan siya, at ipinakita sa lahat ng mga taong nakatingin na ang kanyang anak ay tinanggap ng ama anuman ang kalunos-lunos na nangyari sa kanyang buhay. Sabi ng ama, kahit madumi ka, anak pa rin kita. Kahit matigas ang ulo mo, anak pa rin kita, minahal kita.
Kahit gumagawa ka ng sarili mong desisyon, sarili mong plano, pag pumalpak ka, babalik ka sa akin, tatanggapin kita. Bakit? Dahil mahal kita. Nakita natin yung lirawan ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sabi ng iba, Pastor, ayoko nang lumapit sa Panginoon. Bakit? Ang dumi-dumi ko. Exactly, lumapit ka sa Panginoon sa oras ng iyong karumihan, ng iyong kabahuan, at kung ano-ano pang nakikita mo na imperfection sa iyong sarili, dahil mahal ka ng Panginoon at ayaw ng Panginoon na ikaw ay mawalay sa Kanya, dahil alam ng Diyos na pag ikaw ay nawalay sa Kanya, mapapahamak ang buhay mo. Kaya nga mga kapatid, siya ay inakap. Siya ay prinoteksyonan ng kanyang ama sa mga judgmental na mga tao na nakapaligid sa kanya. Sabi ng kanyang ama, kung gusto niyong saktan ng aking anak, dadaan muna kayo sa aking mga bangkay. Kaya kahit gaano karumi, kahit gaano kabaho, mahal pa rin ng ama ang kanyang anak. Mahal pa rin ng ina ang kanyang anak. Amen? Kaya nga kalang yung mga bata, na sanggol, kahit minsan sa mga tatay nila, bigla na lang, di ba may mga prenup, yung mga usong prenup ngayon, habang nagpipictorial sila, biglang yung bata, dudumi, maiihi, susuka, at kung ano pa mga baby. Pero pag magulang ka, pag tatay ka, hindi ka nandidiri, mahal mo pa rin yung iyong anak. Kahit na anong nangyari sa kanya, bakit? Dahil mahal mo siya. At nandoon ka para i-protect ang kanyang buhay. Nakita natin yung ama, hindi siya naghanap. Hindi niya hinanap yung kanyang anak, ngunit naghintay siya dahil alam niyang darating ang pagkakataon na kakailanganin ng anak ang kanyang tulong. Kaya ngayon ang sinasabi sa James 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. Kung ikaw ang lumayo sa Panginoon, huwag ka mag-expect na hanapin ka ng Diyos. Nandyan lang palagi ang Panginoon, naghihintay kung kailan ka matatauhan. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Word of God, inakap siya ng kanyang ama, minahal siya, tinanggap siyang muli. At anong sabi niya? Verse 21, sinabi ng anak, yung kanyang prinaktis kanina. Sabi niya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat tawagin pa ninyong anak. Nandoon yung kanyang tunay na pagsisisi sa kanyang nagawa. Ama, hindi na ako karapat-dapat. Marumi na ako. Hindi na ako bagay sa iyo, kinuha ko na kung ano yung mga dapat sa akin. Lahat ng mga pagpapala, lahat ng blessing, lahat ng ari-arian, nakuha ko na. Linustay ko, sinayang ko ang lahat ng yun. Wala na akong karapatan, hindi na ako karapat-dapat. Please, gawin mo na lang akong alila dahil alam ko ang mga alila mo hindi nagkukulang. Ang mga alila mo napoprovide ang lahat ng pangangailangan. Hindi sila nagugutom, pero ako, walang-wala akong mapuntahan. Gawin mo na lang akong alila. Gawin mo na lang akong alipin. Pero habang nagsasalita siya, hindi pa siya tapos magsalita. Binara na siya ng kanyang ama at hindi na pinakinggan kung ano ang kanyang reasoning. Anong sabi ng kanyang ama sa verse 22? Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alipin, mga alila. Dali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing sandalyas. Wala na siyang ini-expect na kahit ano pa. Pag hindi siya tinanggap ng kanyang ama, sabi niya sa kanyang sarili, tapos na ako. Tapos na ako. Wala na akong pupuntahan. Ngunit pag uwi niya sa kanilang tahanan, anong ginawa ng kanyang ama? Malugod siyang tinanggap. Ipinakuha yung hindi lamang ordinaryong damit, kung hindi yung pinakamamahalin. Yung pinakamaganda, yung pinaka-espesyal, at sabi niya, bihisan ninyo siya. Binigyan siya ng singsing. Ano ba yung significance ng singsing? Alam natin nung unang panahon, ito'y nagiging tanda ng kanilang authority. Ito rin ang tanda ng kanilang pangalan kung kaninong angkan ka bilong. At pag may singsing ka, meron kang access sa lahat ng kayamanan ng iyong ama.
Kaya ibinalik sa kanya yung mga bagay na kanyang isinantabi. Yung authority, yung pangalan bilang anak, ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Yung access sa blessing ng kanyang ama ay ibinalik sa kanya. At hindi na siya nag-e-expect ng kahit ano pa. Pero more than pa ng kanyang expectation ang ipinakitang pagmamahal sa kanya ng kanyang ama. Hallelujah. The Father does not give him what he deserve. Hindi siya binigyan ng kanyang ama ng mga bagay na deserve niya. Ngunit ang binigay sa kanya, the Father gives him what he does not deserve. At ito ay ang grace. Wala na siyang deserve na bagay. Kinuha niya na ang lahat sa kanya, umalis na siya. Itinaboy niya na ang kanyang pagkatao. Pero pagbalik niya, ibinigay sa kanya ng ama yung mga bagay na hindi niya deserve dahil sa sobrang pag-ibig ng kanyang ama sa kanya. Parang buhay natin, hindi natin deserve, mga kapatid, yung mga bagay na meron tayo. Hindi tayo karapat-dapat, makasalanan din tayo. Pero binigay ng Panginoon ang pinaka-special. Yung buhay na walang hanggan na ibinigay niya sa atin. Pinagsuot niya tayo ng pinakamagandang damit, ang robe of righteousness, na kinalimutan ng Panginoon lahat ng ating kasalanan noon, na kinalimutan ng Lord yung ating mga paghihirap, mga bagay na nagawa noon, at nung lumapit tayo sa presence ni Lord, binigyan uli tayo ng bagong buhay. Binigay yung mga oportunidad, yung mga pagpapala na inagaw sa atin ni Satan, ibinigay muli ng Panginoon. Ang kailangan lamang nating gawin ay bumalik tayo sa presensya ng ating Ama. Hallelujah. Binigay sa kanya ang lahat, magandang damit. Binalik yung kanyang katangian bilang isang anak. Ibinigay sa kanya yung singsing na nagsisimbolize ng lahat ng resources ng kanyang ama ay maaari niya muling pakinabangan. Ibinigyan siya ng sandalyas na nagsisimbolo na hindi lang siya alipin, kung hindi siya'y isang tunay na anak. Nung panahon nila yung mga alipin, walang suot na sandals. Kaya pag nakita mong nakapaa, ito alipin to. Eh sabi niya sa kanyang ama, gawin mo na lang akong alipin. Sabi ng kanyang ama, hindi. Gagawin kita uli na aking anak na pinakamamahal. At ito pa matindi. Verse 23, sabi ng kanyang ama, magsiselebrate tayo. Kaya katayin ninyo, patayin ninyo ang pinakamatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang at magsaya. Alam niyo tong mga pinakamatatabang guya, ito yung pinaka-importante sa lahat ng mga ari-arian ng unang panahon. Meron silang espesyal na inaalagaan na isi-serve lang talaga nila yung sa pinaka-espesyal na bagay. Halimbawa, may bumisita sa kanilang hari, may bumisita sa kanilang royalty, yun ang kanilang ipapapatay para iserve. Itong guya na ito, wala tong ibang ginagawa kung hindi pinapataba. Binibigay ang lahat ng pangangailangan, minamahal din siya, parang anak. Espesyal ito, hindi lang ito. Wala itong kapansanan, wala kang maitutukso dito sa guya na ito, pero yun ang hinain ng ama sa kasiyahan upang ipakita kung gaano siya kasaya, kung gaano niya mahal na mahal ang kanyang anak, mga kapatid. Kaya sabi niya, yung pinaka-espesyal, yung pinakamamahal natin, yung pinaka-inaalagaan natin, yung darling of heaven natin, siya ang ibibigay upang matuloy, upang matupad at tuluyang magdiwang ang bawat isa sa atin. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ang pinaka-espesyal sa lahat. Siya ang binigay ng Ama upang tayo ay mabigyan ng kaligtasan, upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Espesyal siya sa ating Ama. Ngunit dahil tayo'y bumalik sa ating Ama, binigyan tayo ngayon ng karapatan upang maging anak muli ng Diyos. Hallelujah. Hindi matutuloy ang party kung wala ang guya
na pinataba. Kaya nga mga kapatid, sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, alalahanin natin kung gaano tayo inibig ng ating Panginoon. Ibinigay niya ang pinaka-espesyal sa Kanya, ang pinakamabuti sa Kanya, ang pinakamamahal niyang anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Tayo iyon mga kapatid. Tayo yung binatang, yung anak na bunso na gumawa ng sarili nating landas. Kaya nga mga kapatid ko, sa oras na ito, ikaw ay nandoon nalulugmok sa putikan. Kasama mo ang mga baboy sa buhay mo. Kasama mo ang mga bagay na nagpaparumi sa iyong buhay. Hindi pa huli ang lahat. Huwag kang mawala ng pag-asa. Hindi mo kailangang magpaalipin sa kanila. Hindi mo kailangang patuloy na maghirap sa ganyang pamumuhay, sa kanyang bagay. Hindi mo kailangang maging alipin sa iyong ama para ikaw ay tanggapin niya. Ang kailangan mo lang gawin ay bumalik ka sa presensya ng iyong ama. Hallelujah. Bumalik ka sa presence ng Lord sa buhay mo. Sabi ng verse 24, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na. Ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan, at sila'y nagdiwang. Teka muna, bakit patay? Di ba buhay naman yung anak, hindi naman patay. Pero sa Panginoon, the moment na iwan natin yung ating identity, yung ating access, yung ating katungkulan, yung name, kunin natin ang mga pagpapala na para sa atin at itakwil natin ang Panginoon sa buhay natin, katumbas na iyon ng kamatayan sa ating buhay. Pero katulad ng sabi niya mga kapatid, ang anak ko ay nagbalik sa akin at ibabalik ko sa kanya ang lahat ng nawala sa kanya. Mga kapatid, sa oras na ito, kung nakikita natin ang ating buhay, may mga bagay tayong nagagawa na naglalayo sa atin, nagliligaw sa atin sa presence ng Lord. Kung saan nararamdaman natin, kapatid, na wala na sa atin yung presence ng Diyos. Malayo na tayo sa ating Ama. Malayo na tayo sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, lagi lang naghahantay ang Diyos sa atin. Hindi tayo iniwan ng Panginoon, bagamat tayo ang umiwan sa Kanya. Tayo ang lumayo sa Kanya. Hindi pa huli ang lahat. Ang ating Ama ay naghahantay lamang ng pagkakataon, naghahantay lamang lagi sa pintuan ng Kanyang pagpapala. Inaabangan niya kung hanggang kailan tayo at inaasam-asam niya na tayo ay magbalik sa Kanya, na tayo ay humingi ng tawad sa Kanya, na tayo ay magbalik loob sa Kanya, na magsisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan, na tayo ay magbago, na tayo ay magpakumbaba sa Kanya. Ganon tayo kamahal ng ating Ama, ng ating Diyos. Hallelujah. Sa oras na ito, nagsiselebrate ang mundo ng Father's Day. Pero ang mahalaga nating isipin, mga kapatid, yung tunay nating Ama na nasa langit, na siyang nagbigay ng sobra-sobrang pag-ibig at pagmamahal sa ating buhay. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, bagamat wasted ang ating buhay, bagamat hindi na tayo karapat-dapat pakiramdam natin, pero sa Kanya hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.